Kapatid, napakasaya na nandito ka. Marahil ay dumaranas ka ngayon ng isang mahirap na oras, pakiramdam na ang iyong mga panalangin ay hindi sinasagot, na ang iyong mga pagsisikap ay hindi nagbubunga. Ngunit makinig ka sa sasabihin ko sa iyo, baka nasa sarili mong disyerto ka. At ang disyerto ay hindi ang katapusan. Ito ang lugar kung saan inihahanda ng Diyos ang mga mananalo. Ngayon ay mauunawaan mo kung bakit ang mga Kristiyanong umuunlad sa disyerto ay nagiging hindi mapigilan sa anumang lugar ng buhay. Naramdaman mo na ba na ibinibigay mo ang lahat ngunit walang umuunlad? Nagsusumikap ka, ngunit ang iyong bank account ay nananatiling masikip, ang mga pinto ay tila sarado, at ang pagkahapo ay nangingibabaw sa iyong puso. Tumingin ka sa paligid at nakikita ang ibang tao na umuunlad habang ikaw nananatili ka sa iisang lugar. At pagkatapos ay dumating ang masakit na tanong na iyon, nakalimutan na ba ako ng Diyos? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay ng buong puso ko. Hindi ka nakalimutan ng Diyos. Ngunit maaring inihahanda ka niya para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa inaakala mo. Dahil may isang lugar sa paglalakbay ng pananampalataya na hindi naiintindihan ng marami, at ang lugar na iyon ay tinatawag na disyerto. Ang disyerto ay ang panahon na tila tumitigil ang lahat, kung saan ka nagtatanim, ngunit hindi dumarating ang ani, kung saan sumisigaw ka, ngunit ang sagot ay mabagal sa pagdating. Ito ay isang tuyo, mahirap na panahon, kung saan pakiramdam mo nag-iisa at walang kapangyarihan, ngunit makinig kang mabuti. Ang disyerto ay hindi parusa, ang disyerto ay nagsasanay. Palaging ginagamit ng Diyos ang disyerto upang pandayin ang kanyang pinakadakilang mga mananakop. Si Moises ay gumugol ng 40 taon sa disyerto bago pinalaya ang isang buong bayan. Si Jose ay hindi makatarungang ikinulong, nakalimutan sa bilangguan hanggang sa itinaas siya ng Diyos upang mamahala sa isang bansa. Si Jesus mismo, bago simulan ang kanyang ministeryo, ay dinala sa disyerto sa loob ng 40 araw, at doon sa lugar ng kakapusan na napagtagumpayan niya ang lahat ng tukso at lumabas na puno ng kapangyarihan. Kaya, kung ikaw ay nasa disyerto ngayon, bigyang pansin, ang Diyos ay nagtuturo sa iyo ng isang bagay na doon lamang matututuhan. Pinalalakas niya ang iyong pagkatao, tinuturuan kang magtiwala kapag walang nakikita. Ipinapakita sa iyo na ang tunay na kaunlaran ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari. Ito ay nagmumula sa loob, sa iyong pananampalataya, sa iyong pagsunod, sa iyong pagtitiwala sa Kanya. Ang Kristiyano na natututong umunlad sa disyerto ay nagiging isang taong nagtagumpay kahit saan, dahil hindi na siya umaasa lamang sa mga panlabas na kondisyon. Natuto siyang makakita ng mata ng Diyos, maghintay sa tamang panahon, maghasik kahit parang tuyo ang lupa, at kapag lumipas ang panahong iyon, at ito ay lilipas din, siya ay lumalabas na nagbagong anyo, mature, handang tanggapin ang lahat ng inihanda ng Diyos. Ngayon sa video na ito, matutuklasan mo kung paano umunlad sa espiritual, emosyonal at maging sa pananalapi, kahit na ang lahat sa paligid mo ay tila laban sa iyo. Mauunawaan mo na ang disyerto ay may layunin at hindi ka inilagay ng Diyos doon para sirain ka, kundi para palakasin ka. Kapatid, kung nahihirapan ka ngayon, gusto kong gawin mo ang isang bagay. Pumunta ka rito sa mga komento at isulat, "Inihahanda ako ng Diyos sa disyerto at ako'y magtatagumpay." May kapangyarihan ang pahayag na ito. Kapag pinagtitibay mo ang iyong pananampalataya, pinapagana mo ang isang bagay sa espiritual na mundo, at ipagdadasal ko ang bawat taong nagpapahayag nito dito. Kaya't huwag ka nang umalis, dahil ang susunod na mangyayari ay maaaring ganap na magbago kung paano mo nakikita ang sandaling ito sa iyong buhay. Alam mo ba kung ano ang unang nangyayari kapag pumasok ka sa disyerto? Nawawalan ka ng seguridad ng mga nakikitang bagay. Sa Ehipto, ang mga tao ng Israel ay may garantiya ng
pagkain kahit bilang mga alipin. Sa disyerto, kailangan nilang matutong magtiwala sa manna na nagmumula sa langit araw-araw. Hindi sila makaipon, hindi nila makontrol, hindi sila makaasa sa kung anong meron na sila. Kailangan nilang umasa sa Diyos tuwing umaga. At iyon mismo ang gustong ituro sa iyo ng Diyos ngayon. Nais niyang sirain ang iyong pag-asa sa mga material na bagay at turuan kang umasa sa Kanya. Dahil kapag natuto kang magtiwala sa Diyos sa kawalan, kapag natuto kang sumamba sa Kanya, kahit na hindi nakikita ang mga resulta, kapag nananatili kang tapat kahit na walang kahulugan, doon ka nagiging tunay na matatag. Ang sabi ng Biblia sa Deuteronomio Kabanata 8, versikulo 2 at 3, alalahanin mo ang buong daan na pinatnubayan ka ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang ikaw ay pakumbabain, nasubukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso. Pinakumbaba ka niya, pinahirapan ka, at pagkatapos ay pinakain ka ng manna upang ituro sa iyo na ang tao ay hindi nabubuhay sa salita ng Diyos lamang, ngunit sa bawat bibig na nagmumula sa bibig. Tingnan kung gaano ito kalakas. Pinahintulutan ng Diyos na magutom ang mga tao, hindi para lipulin sila, kundi para ituro sa kanila na may mas malaking mapagkukunan kaysa tinapay. May probisyon na direktang nagmumula sa langit, at ang probisyong iyon ay hindi kailanman nabigo. Kapag ikaw ay nasa disyerto, tinuturuan ka ng Diyos ng 3 pangunahing bagay na magpapabago sa iyong buhay. Una, tinuturuan ka niya na magtiwala sa kanyang pang-araw-araw na probisyon. Huminto ka sa pamumuhay nang may pananabik tungkol sa bukas at natutong mamuhay ng paisa-isa, nagtitiwala na siya ay magbibigay. Pangalawa, tinuturuan ka niyang magpasalamat sa maliliit na bagay. Sa disyerto, natututo kang pahalagahan ng bawat pagpapala, bawat munting tagumpay, bawat sagot na panalangin. At ang pasasalamat na ito ay nagbubukas ng mga pintuan sa espiritual na mundo. Pangatlo, itinuturo nito sa iyo na ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong inaakala. Dahil kapag nakaligtas ka sa disyerto ng may pananampalataya, kapag hindi ka sumuko, kapag nananatili kang nakatayo kahit sa tagtuyot, natutuklasan mo ang isang lakas na hindi mo alam na nasa loob mo. Tingnan mo, hindi komportable ang disyerto. Walang gustong dumaan dito, ngunit bawat dakilang lalaki at babae ng Diyos ay dumaan sa disyerto bago pumasok sa lupang pangako. Naghintay si Abraham ng 25 taon para sa pangako ng isang anak. Si David ay pinahirang hari, ngunit gumugol ng maraming taon sa pagtakas sa mga kuweba bago umupo sa trono. Si Paul, pagkatapos makatagpo ni Jesus, ay gumugol ng 3 taon sa disyerto ng Arabia bago nagsimulang mangaral. Ang disyerto ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Ang disyerto ay ang paghahanda para sa iyong pinakadakilang kabanata. At narito ang katotohanan na magpapalaya sa iyo ngayon. Kung matututo kang umunlad sa disyerto, at ang pag-unlad ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan, pagkakaroon ng pananampalataya, pagkakaroon ng pag-asa kahit na sa kakapusan. Pagkatapos, kapag umalis ka, wala nang mayayanig sa iyo dahil nasakop mo na ang pinakamahirap na lugar. Pero may kailangan akong sabihin sa iyo ngayon. Mayroong isang totoong kwento mula sa isang taong namuhay dito mismo na magpapakita sa iyo kung paano ganap na binago ng disyerto ang isang tao. Manatili ka sa akin dahil kung ano ang susunod na tatatak sa iyong puso. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento ni Andres mula sa Iloilo City. Siya ay 42 taong gulang, isang ama ng 3 at nagtrabaho bilang isang tsuper ng pampublikong sasakyan. Hindi naging madali ang buhay, ngunit palagi niyang nasusuportahan ang kanyang pamilya ng may dignidad. Hanggang sa dumating ang pandemic, biglang huminto ang lahat. Walang laman ang mga lansangan, walang pasahero, walang upa. Sinubukan ni Andres ang lahat. Nagbenta siya ng mga bagay mula sa bahay,
nanghiram ng pera, gumawa ng mga kakaibang trabaho saan man niya magagawa. Ngunit ang mga bayarin ay patuloy na natambak at ang pera ay hindi sapat. Nagsimulang magkasakit ang kanyang asawa sa sobrang stress. Hindi na humihingi ng mga kailangan ng mga bata dahil nakita nila ang desperasyon ng kanilang mga magulang. Isang gabi nakaupong mag-isa si Andres sa madilim na silid. Tumingala siya at sinabing, "Diyos ko, hindi ko na kaya. Sinubukan ko, nagdasal ako, ginawa ko lahat ng alam kong gawin. Bakit mo ako pinabayaan?" At sa katahimikang iyon nagsimula siyang umiyak. Hindi ito sigaw ng galit, ito ay sigaw ng pagod ng isang taong naabot na ang kanilang limitasyon. Pero may nangyari nung umaga. Kinuha ni Andres ang lumang Biblia na iniwan sa kanya ng kanyang ina bilang mana. Binuksan niya ito nang hindi alam kung saan at ang kanyang mga mata ay bumagsak sa isang talata mula sa Isaias, Kabanata 43, versikulo 19. "Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayoy sisibol. Hindi mo ba malalaman? Gagawa ako ng daan sa ilang at mga ilog sa disyerto." Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso na parang palaso. Isang landas sa disyerto. Napagtanto ni Andres sa sandaling iyon na siya ay nasa disyerto. Ngunit nangako ang Diyos na magbubukas ng landas doon. At alam mo kung ano ang ginawa niya? Tumigil siya sa pagrereklamo, huminto siya sa pagtutok sa kulang at nagsimulang magpasalamat sa kung ano pa ang mayroon siya. Nagsimula siyang manalangin ng iba, hindi lamang humihingi ng probisyon kundi humihingi ng karunungan. Nagsimula siyang gumising ng maaga, nagbabasa ng salita, naghahanap ng presensya ng Diyos bago magtrabaho. At unti-unti, nagsimulang magbago ang mga bagay. Hindi ito magic, hindi ito nangyari magdamag, ngunit nagsimulang magkaroon ng mga ideya si Andres. Nanghiram siya ng pera at bumili ng food cart. Nagsimula siyang magtinda sa kanto. Nagustuhan ito ng mga tao. Nag-invest ulit siya, pinagbuti ang cart. Tinawagan niya ang asawa para tumulong. Sa isang taon, mayroon silang 2 kariton. Sa loob ng 2 taon, nagbukas sila ng isang maliit na snack bar. Ngayon si Andres ay may 3 punto ng pagbebenta. Bumalik na siya sa pagmamaneho, ngunit ngayon ay nagmamay-ari na siya ng sarili niyang negosyo sa transportasyon. At alam mo kung ano ang sinasabi niya. "The desert was the best teacher I ever had. Dati, marunong lang akong magreklamo at maghintay para sa mga bagay na bumuti ng mag-isa. Sa disyerto, natuto akong magtiwala sa Diyos, magkaroon ng lakas ng loob, kumilos ng may pananampalataya. Kung hindi ko lang iyon pinagdaanan, hinding-hindi ako magiging kung ano ako ngayon." Kapatid, marahil ay nararanasan mo ngayon ang karanasan sa disyerto tulad ni Andres. At gusto kong malaman mo, ang Diyos ay nagtuturo sa iyo ng isang bagay na mahalaga sa lugar na ito. Pumunta dito sa mga komento at isulat. Nagtitiwala ako na ang Diyos ay nagbubukas ng landas sa aking disyerto. Ipagdadasal kita at pararangalan ng Diyos ang iyong pananampalataya. Ngayon, gusto kung ipakita sa iyo ang isang makapangyarihang bagay na nakasulat sa salita ng Diyos tungkol sa disyerto. Sa Oseas, Kabanata 2, mga bersikulo 5 at 15, ang Diyos ay nagsabi ng isang bagay na kamangha-mangha. Narito, aking hihikayatin siya at dadalhin ko siya sa ilang at magsasalita ako ng magiliw sa kaniya. Ibibigay ko sa kaniya ang kaniyang mga ubasan at ang libis ng atsyor bilang pintuan ng pag-asa. Bigyang pansin ito. Sinabi ng Diyos na siya mismo ang umakay sa kanyang mga tao sa disyerto, hindi para parusahan sila kundi para magsalita sa kanilang mga puso. Sapagkat sa disyerto, malayo sa ingay, malayo sa mga abala, malayo sa lahat ng pinagkakatiwalaan mo noon, ay kung saan malinaw mong maririnig ang tinig ng Diyos. Sa disyerto, malalaman mo kung sino ka talaga. Natuklasan mo kung saan ka ginawa. Huminto ka sa pagpapanggap. Huminto sa pagsisikap na mapabilib ang iba. Huminto sa pamumuhay para sa pag-apruba ng mga tao.
Sa disyerto, ikaw lang at ang Diyos. At doon, nangyayari ang tunay na pagbabago. Alam mo ba kung bakit maraming sumusuko sa disyerto? Dahil sa tingin nila ang disyerto ang kanilang huling hantungan. Tumingin sila sa paligid, nakikita ang tagtuyot at iniisip, dito ako mananatili magpakailanman. Pero hindi pala. Ang disyerto ay pansamantala. Ang disyerto ay isang lugar ng pagdaan, hindi ng permanente. Malinaw na ipinakikita ito ng Biblia. Ang mga tao ng Israel ay tumawid sa disyerto upang marating ang lupang pangako. Dumaan si Joseph sa bilangguan upang makarating sa palasyo. Tumakas si David sa mga kuweba upang mamahala sa isang kaharian. Napagtagumpayan ni Jesus ang mga tukso sa disyerto upang sa kalaunan ay gumawa ng mga himala at baguhin ang karamihan. Ang disyerto ay palaging may layunin. Ihanda ka para sa isang bagay na mas dakila. Hindi ka inilagay ng Diyos para sirain ka. Inilagay ka niya doon para palakasin ka, dalisayin ka, turuan ka, bigyan ka ng kasangkapan. At kapag lumabas ka at lalabas ka, hindi ka na magiging parehong tao. Kaya makinig kang mabuti. Itigil ang pakikipaglaban sa disyerto. Tumigil ka sa pagtatanong kung bakit ka nariyan. Simulan ang pagtatanong, Diyos ko, ano ang gusto mong ituro sa akin dito? Ano ang gusto mong baguhin sa akin? Dahil kapag binago mo ang tanong, babaguhin mo ang sagot. Kapag binago mo ang focus, babaguhin mo ang resulta. Ang disyerto ay nagtuturo sa iyo ng pasensya. Itinuturo nito sa iyo na maghintay sa oras ng Diyos, hindi sa iyong sarili. Tinuturuan ka nitong magtiwala kahit hindi mo nakikita ang daan. Ito ay nagtuturo sa iyo na maghasik sa tagtuyot upang sumamba sa sakit, upang magpatuloy kapag ang lahat ay sumisigaw sa iyo na sumuko. At ang mga aral na ito, ang dahilan kung bakit ka nagwagi sa buong buhay mo. Dahil kapag natuto kang umunlad sa disyerto, kapag natutunan mong mapanatili ang kapayapaan sa panahon ng krisis, manampalataya sa kakapusan, makakita ng pag-asa kung saan tanging pagkatalo ang nakikita ng iba. Kung gayon, walang makakapigil sa iyo. Nagiging isang taong nanalo kahit saan sa anumang pagkakataon dahil ang iyong tagumpay ay hindi na nakasalalay sa kung ano ang nasa paligid mo. Ang iyong tagumpay ay nagmumula sa loob. Ito ay nagmumula sa iyong pananampalataya. Ito ay mula sa Diyos. Kapatid, kung ang mensaheng ito ay nagpapatibay sa iyong puso ngayon, mangyaring ilike ang video na ito bilang pagpapahayag ng pananampalataya at mag-subscribe sa channel dahil dito ay patuloy kang makakatanggap ng mga aral na makakatulong sa iyong umunlad sa lahat ng larangan ng buhay. Iyon ang mga abiso dahil marami pang ihahayag sa iyo ang Diyos. At meron pa, dahil ang disyerto ay hindi lamang nagtuturo ng pasensya at pananampalataya. Ito ay nagtuturo sa iyo ng isang bagay na praktikal, isang bagay na ganap na magbabago sa paraan ng pakikitungo mo sa buhay. Manatili sa akin. Isa sa mga pinakadakilang aral na itinuturo sa iyo ng disyerto ay ito. Natuto kang mamuhay ng mas kaunti at mas pinahahalagahan. Sa disyerto, wala kang luho, walang labis, walang ginhawa. Nasa iyo ang mga mahahalaga at doon mo matutuklasan na sapat na ang mga mahahalaga kapag kasama mo ang Diyos. Napakaraming tao ang namumuhay ng bigo ngayon dahil gusto nila ang lahat ng sabay-sabay. Gusto nila ang malaking bahay, ang bagong kotse, ang isang buong bank account, at walang masama sa pagnanais ng kaunlaran. Gusto ka ng Diyos na pagpalain. Ngunit ang problema ay kapag inilagay mo ang iyong kaligayahan, ang iyong kapayapaan, ang iyong pagkakakilanlan sa mga material na bagay. Dahil pagkatapos, kapag nawala ang mga bagay na iyon at maaari silang mawala sa isang iglap, mawawala ka. Ang disyerto ay nagtuturo sa iyo na ang iyong seguridad ay hindi maaaring sa mga bagay. Ang iyong seguridad ay dapat na nasa Diyos. Dahil dumarating at umaalis ang mga bagay, darating at aalis ang pera, dumarating at umalis ang mga pagkakataon, ngunit nananatili ang Diyos.
at sino mang nagtatayo ng kanilang buhay sa Kanya ay hindi natitinag hanggang sa kaibuturan. Tingnan ang sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanata 6, versikulo 33, "Ngunit hanapin muna ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa inyo." Lahat ng mga bagay na ito, kabilang dito ang probisyon, kasama ang kasaganaan, kasama ang material na pagpapala. Ngunit ang pagkakasunod-sunod ay malinaw. Una ang kaharian, pagkatapos ay ang mga bagay. At alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag hinahanap mo muna ang kaharian? Nag-develop ka ng ibang mindset. Huminto ka sa pamumuhay ng balisa, desperado, kumakapit. Nagsisimula kang mamuhay ng may karunungan, may layunin, na may aktibong pananampalataya. At ang mindset na iyon ang umaakit ng tunay na kaunlaran, Sales CTA. Sa pagsasalita nito, hayaan mo akong magpakita sa iyo ng isang bagay na maaaring ganap na magbukas ng iyong pananaw sa kasaganaan. Naghanda ako ng espesyal na material para sa mga taong nakakaramdam na handa nang gumawa ng mas malaking hakbang, na gustong kumawala sa siklo ng mga limitasyong ito at magbigay ng puwang para sa isang bagong pinansyal at espiritual na yugto. Ang pamagat nito ay "Transform your mindset and multiply your finances quickly." Hindi ito basta-bastang material. Isa itong espiritual at praktikal na gabay na idinisenyo upang tulungan kang malampasan ang mga hadlang sa pag-iisip at pananalapi. Ihanay ang iyong isip sa matatalinong saloobin ng kasaganaan at buhayin ang isang bagong panahon ng paglago at mga tunay na resulta. Matututuhan mo kung paano lumayo sa mindset ng kakapusan na nagpapanatili sa iyo na natigil sa disyerto at sa mindset ng kasaganaan na maghahatid sa iyo sa lupang pangako. Ngunit bigyang pansin, huwag maghintay ng isa pang buwan. Panibagong utang, panibagong frustration na mag-react. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang material habang available pa ito. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagbabago sa mga nananatiling walang pag-unlad ay simple, ang desisyon na kumilos. At ang desisyon na iyon ay maaring nasa iyo ngayon. Balik tayo sa pinag-usapan natin. May itinuturo din sa iyo ang disyerto tungkol sa pagkatao. Dahil sa disyerto, walang nakamasid sa iyo, walang audience, walang palakpakan. Ikaw lang Diyos at ang iyong mga pagpipilian. At doon mo malalaman kung sino ka talaga. Si Joseph ay isa sa mga pinakadakilang halimbawa nito sa Biblia. Siya ay ipinagbili sa pagkaalipin ng kaniyang sariling mga kapatid dinala sa Ehipto at nagtrabaho sa bahay ni Potiphar. At kahit bilang isang alipin, sinasabi ng Biblia na si Jose ay umunlad dahil ang kanyang kaunlaran ay hindi nakasalalay sa kanyang posisyon sa lipunan. Ito ay nakasalalay sa karakter na mayroon siya sa loob niya. Kaya kahit na siya ay isang alipin, ginawa ni Joseph ang lahat ng may kahusayan. Siya ay tapat, masipag at tapat at kasama niya ang Diyos. Ngunit pagkatapos ay dumating ang pinakamalaking pagsubok. Sinubukan siyang akitin ng asawa ni Potiphar. Maaring sumuko si Joseph, walang makakaalam. Malayo siya sa kanyang pamilya, malayo sa bahay, walang manghuhusga sa kanya. Ngunit sinabi niya, paano ko magagawa ang gayong kasamaan at magkasala laban sa Diyos? At dahil sa pagpiling iyon, hindi makatarungang ikinulong si Joseph. Ilang taon siyang nakakulong dahil sa paggawa ng tama. At doon, sa pinakamadilim na lugar, sa disyerto ng bilangguan, si Joseph ay nanatiling tapat. Nagpatuloy siya sa paglilingkod, patuloy na nagtitiwala, patuloy na naniniwalang hindi siya kinalimutan ng Diyos. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Itinaas siya ng Diyos mula sa lugar na iyon. Mula sa piitan, dumiretso si Joseph sa palasyo. Siya ay naging gobernador ng Ehipto, ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa bansa. At nang dumating ang taggutom, si Joseph ang taong nagligtas hindi lamang sa Ehipto,
kundi pati na rin sa sarili niyang pamilya. Hindi sayang ang karanasan ni Joseph sa disyerto. Ito ay paghahanda. Bawat tao ng pagdurusa ay hinuhubog siya sa karakter ng isang pinuno. Ang bawat kawalan ng katarungan ay nagtuturo sa kanya kung paano mamahala ng makatarungan. Bawat luha ay nabubuo sa kanya ang habag na pangalagaan ang isang buong bayan. At iyan ang ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon. Hindi ka niya inilagay sa disyerto para kalimutan ka. Inilagay ka niya sa disyerto para ihanda ka. Dahil kung ano ang mayroon siya para sa iyong kinabukasan ay napakahusay para sa iyong kasalukuyang sarili na dalhin. Kailangan mong lumaki, kailangan mong mag-mature, kailangan mong maging mas malakas, at ang disyerto ay kung saan nangyayari iyon. Kaya kapatid, makinig ka sa sinasabi ko, huwag mong sayangin ang iyong disyerto. Huwag gugulin ang oras na ito sa pagrereklamo, pag-iyak, pagre-rebelde. Gamitin ang oras na ito para lumago. Gamitin ito para matuto. Gamitin ito upang palakasin ang iyong pananampalataya, upang higit na hanapin ang Diyos para mapaunlad ang karakter na susuporta sa iyo pagdating ng pagpapala. Dahil ang pagpapala ay dumarating, darating ang pangako, darating na ang ani. Ngunit mananatili lamang ito sa iyong buhay kung mayroon kang karakter na panghawakan ito. At ang karakter ay nabuo sa disyerto. Halika dito sa mga komento at ipahayag. Ang Diyos ay bumubuo sa akin ng katangian ng isang nagwagi. Ito ay hindi lamang isang parirala. Ito ay isang espiritual na katotohanan. At kapag ipinahayag mo ito, nanghuhula ka sa iyong sariling buhay. At ngayon gusto kong ipakita sa iyo ang isang katotohanan na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa mga paghihirap ng buhay. Dahil ang disyerto ay hindi lamang tungkol sa pag-survive. Ito ay tungkol sa pag-aaral kung paano maghasik. Isa sa pinakamakapangyarihang bagay na maaari mong gawin sa disyerto ay ang paghahasik ng mga buto. Dahil karamihan sa mga tao, kapag dumaranas ng hirap, huminto sa pagbibigay, huminto sa pagtulong, huminto sa paghahasik. Iniisip nila, paano ko matutulungan ang isang tao kung ako mismo ay nangangailangan? Ngunit ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng kabaligtaran. Sa ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 9, talata 10 nasusulat, ngayon, siya na nagbibigay ng binhi sa manghahasik at tinapay para sa pagkain, ay siya ring maglalaan at magpaparami sa inyo ng binhi at magpapalaki ng ani ng inyong katuwiran. Tingnan mo ito, ang Diyos ay nagbibigay ng binhi sa mga naghahasik. Hindi siya nagbibigay ng binhi sa mga nag-iimbak nito. Hindi niya binibigyan ng binhi ang mga nakatayong, naghihintay na mapabuti ang sitwasyon. Binibigyan niya ng binhi ang mga naghahasik kahit sa tagtuyot maging sa disyerto, kahit na parang kabaliwan. Mayroong espiritual na prinsipyo dito na hindi naiintindihan ng maraming tao. Kapag naghasik ka sa disyerto, sinisira mo ang siklo ng kakapusan. Dahil ang kakapusan ay hindi lamang kakulangan ng pera. Ang kakapusan ay isang mindset. Ito ay isang paraan ng pag-iisip na nagpapapaniwala sa iyo na hindi ka magkakaroon ng sapat na kailangan mong hawakan ang lahat, na hindi mo maaaring bitawan ang anumang bagay. Ngunit kapag naghahasik ka, kapag nagbibigay ka kahit kaunti, kapag tumulong ka kahit na nangangailangan ka, kapag bukas palad ka kahit nakulang ka, sinasabi mo sa espiritual na mundo, nagtitiwala ako sa Diyos. Hindi ako nabubuhay para sa kakapusan. Nabubuhay ako para sa kasaganaan na nagmumula sa langit. At pinarangalan iyon ng Diyos. Pinapararami niya ang binhi ng mga naghahasik. Binubuksan niya ang mga pinto para sa mga hindi nagsasara ng kanilang mga kamay. Siya ay nagbubuhos ng mga pagpapala sa mga taong nakauunawa na ang lahat ng mayroon tayo ay nagmula sa Kanya at dapat gamitin upang pagpalain ng iba. Kaya kapatid, kahit nasa disyerto mo, humanap ka ng paraan para makapaghasik,
Maaring pera, maaring panahon, maaring payo, maaring panalangin para sa isang tao. Maghasik, dahil kapag naghasik ka sa disyerto, inihahanda mo ang iyong ani sa lupang pangako. Masyadong makapangyarihan ang mensaheng ito para itago sa iyong sarili. Kung ito ay nagpapalakas sa iyong puso, ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangan ding marinig ito. Maaring ito ay isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya, isang taong dumaranas ng mahirap na oras ngayon. Dahil kapag nagbahagi ka ng mensahe ng pananampalataya, naghahasik ka ng pag-asa sa buhay ng iba. At pararangalan ng Diyos ang binhing iyon. At may isa pa akong kailangan sabihin sa iyo, dahil may itinuturo sa iyo ang disyerto tungkol sa oras ng Diyos. At ang pag-unawa dito ay ganap na magbabago sa iyong pananaw. Isa sa pinakamalaking pagkabigo sa disyerto ay ang pakiramdam na lumilipas ang oras at walang nangyayari. Tumingin ka sa kalendaryo, tingnan ang mga buwan na lumilipas, ang mga taon na lumilipas, at ang sitwasyon ay nananatiling pareho. And then despair sets in. Nagsasayang ako ng oras, nahuhulog na ako, dapat ay umalis na ako dito. Ngunit makinig sa sinasabi ng Diyos sa Ecclesiastes, Kabanata 3, versikulo 1, may panahon para sa lahat ng bagay at isang panahon para sa bawat gawain sa silong ng langit. May oras para sa lahat, panahon ng pagtatanim, panahon ng pag-aani, panahon ng pag-iyak, panahon ng pagtawa, panahon para sa disyerto, panahon para sa lupang pangako. At ang Diyos ay hindi kailanman huli. Hindi siya masyadong late dumating. Palagi siyang dumarating sa tamang oras. Ang problema ay ang timing ng Diyos ay hindi natin timing. Gusto namin ang lahat ng mabilis, ang lahat ngayon, ang lahat ng paraan. Ngunit ang Diyos ay gumagawa ng walang hanggan. Nakikita niya ang buong larawan. Alam niya kung ano ang kailangan mo, kung kailan mo ito kailangan, at kung paano mo ito kailangan tanggapin. Kaya kung mas matagal ka nang nasa disyerto kaysa sa iyong inaasahan, hindi ito nangangahulugan na nakalimutan ka na ng Diyos. Ibig sabihin, ginagawa ka pa rin niya, inihahanda ka pa niya, pinopormahan ka pa rin niya. At kapag dumating ang tamang panahon at mangyayari ito, maiintindihan mo kung bakit kailangan mong maghintay. Naghintay si David ng 15 taon sa pagitan ng kanyang pagpapahid at kanyang korona. Naghintay si Joseph ng 13 taon sa pagitan ng kanyang panaginip at ng kanyang palasyo. Naghintay si Abraham ng 25 taon para sa ipinangakong anak. Ngunit lahat sila ay tumanggap sa kanya. Dahil tapat ang Diyos, tinutupad niya ang kanyang ipinangako. At kung nangako siya sa iyo, tutuparin niya ito. Kaya itigil ang pagbibilang ng mga araw, tumigil sa pagtingin sa orasan, itigil ang paghahambing ng iyong sarili sa iba. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang oras. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang paglalakbay. Tumutok sa pagiging tapat ngayon, sa paggawa ng iniutos ng Diyos na gawin mo ngayon, sa pagtitiwala sa Kanya ngayon. Dahil kapag nabubuhay ka sa bawat araw ng may pananampalataya, ang oras ng Diyos ay natutupad sa iyong buhay. At isang mabilis na paalala lamang, kapatid, ang kaalaman na walang aplikasyon ay hindi nagdudulot ng pagbabago. Available pa rin ang strategic material na binanggit ko noon. Transform your mindset and multiply your finances quickly. Kung hindi mo pa ito na i-download, huwag palampasin. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ito ngayon. Dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng mga sumusulong at ng mga nakatayo ay nakasalalay sa desisyon na ilapat ang kanilang natutunan. Sa pagpapatuloy, kapag dumating ang timing ng Diyos sa iyong buhay, lahat ay nagbabago ng sabay-sabay. Bumukas ang mga pintuan, bumababa ang mga pagpapala, dumarating ang mga sagot, at tumingin ka sa likod at nauunawaan, sulit ang paghihintay, sulit ang tiwala. Ito ay nagkakahalaga ng pananatiling tapat sa disyerto. Kapatid, narating na natin ang dulo ng video na ito, ngunit kailangan kong gumawa ng isang bagay na malinaw sa iyong puso.
Ang disyerto ay hindi ang iyong kapalaran. Ang disyerto ay ang iyong paaralan. At kapag nagtapos ka sa paaralang iyon, kapag natutunan mo ang lahat ng gustong ituro sa iyo ng Diyos, doon aalis ka bilang isang walang tigil na panalo. Ang Kristiyanong natutong umunlad sa disyerto, na natututong magkaroon ng kapayapaan sa krisis, pananampalataya sa kakapusan, pag-asa sa pagkaantala, na ang Kristiyano ay nagtatagumpay saan man dahil hindi na siya nakadepende sa mga pangyayari. Hindi siya natinag ng hangin, hindi siya nadudurog kapag ang mga bagay ay nagiging mahirap dahil napagdaanan na niya ang pinakamasama. Nasakop na niya ang disyerto. Kaya kung ikaw ay nasa disyerto, ngayon itaas ang iyong ulo, patuyuin ang iyong mga luha, i-renew ang iyong pananampalataya dahil kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya pinabayaan, hindi ka niya kinalimutan, hindi ka niya pinabayaan. Inihahanda ka niya para sa isang magandang bagay. At pagdating ng panahon, lalabas ka sa lugar na ito na binago, lumakas, handang tanggapin ang lahat ng inihanda niya para sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, pumunta sa mga komento at isulat, "Ako ay mas malakas kaysa sa disyerto. Ang Diyos ay kasama ko." Ipagdadasal ko ang lahat ng magpahayag nito at iwanan ang iyong like sa video na ito bilang pagpapahayag ng pananampalataya. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell dahil marami pang dapat ibunyag sa iyo ang Diyos. Dito ay patuloy kang makakatanggap ng makapangyarihang mga aral na tutulong sa iyong umunlad sa lahat ng larangan ng buhay. Kapatid, mayroong isang lihim na dating umuunlad si David sa lahat ng bagay. 2 salmo, nakakaunti lamang ang nakakaalam, ngunit nagpapagana ng banal na pagpapala sa isang supernatural na paraan. Kapag natutunan mo ito, lahat ng iyong hinawakan ay nagsisimulang umunlad. Mag-click ngayon sa video sa screen dahil ang paghahayag na ito ay maaaring ganap na baguhin ang iyong buhay pinansyal. Nais ng Diyos na ipakita sa iyo ang code ng milyonaryo na nakatago sa banal na kasulatan. Pagpalain ka nawa ng Diyos, kapatid. Siya ay kasama mo at dadalhin ka niya hanggang sa wakas.